Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Ng balitaan dito sa Radyo Vision. Bagyong Ruby nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Update sa bagyo, alamin mula sa Pag-asa DOST live. National Disaster Risk Reduction and Management Council, todo handa na para sa posibleng pagtama sa bansa ng bagyo. Kahit wala pang abiso ang Pag-asa kung maglalandfall nga ba ito. Office of the Civil Defense nagsagawa na ng emergency meeting. Red alert status sa mga operation center ng OCD itinaas na. Philippine Coast Guard naka-alerto na rin partikular na mga units ito sa Bicol, Eastern Visayas at Southeastern Mindanao. Rescue units, medical, air at vessels naka-standby na. Pamahalaan, tiniyak na may nakahanda silang hakbang upang punuan ang mawawalang revenue sakaling maging batas ang panukalang pagtaas ng tax exemption sa mga bonus. At Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nagpaalala na hindi tanging sa Santo Papa nakatuon ang nalalapit na papal visit, kundi sa pagdating ni Jesucristo. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 4 de Disyembre 2014. Makakaagapay natin mga kaibigan, makakasama natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating mutya, Zarina Luzuegro, at siyempre pa ang ating lover boy, Julius de Zamboron. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan booth, okay, walang iba kung hindi ang aking kaagapay, ang mutya ng Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Good morning. Good morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At siyempre pa mga kaibigan, ang inyong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, samahan kami until 7 o'clock sa kabuuan ng ating Thursday edition. At bukas ang ating message center sa pamagitan ng ating personal hotline, 0922-358-2679, para po sa inyong mga komento, sa inyong mga mensahe, sa inyong pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Okay, Vivian? Oo, medyo makulimlim ngayon dito sa Metro Manila. Yan, okay. Ang dahilan po niyan ay pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Ruby. Nung pumasok po siya ng Philippine Area of Responsibility, tinawag po siyang Ruby, pero dati Hagupit ang tawag nito. At mayroon po itong dalang napakalakas na hangin na umaabot sa 175 to 210 kilometers per hour. At alam mo, meron pa rin mga panalangin. Dalawa pa rin ang senaryo, Vivian, at idasal natin na sana doon sa ikalawang senaryo, yun ang mangyari sana dito kay Ruby, no? Pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility, ang unang senaryo, magla-landfall sa bahagi ng Eastern Visayas. At yung second senaryo, gigilid siya pataas, no? Papuntang Northern Luzon, gigilid. At sana, yun na lang ikalawang senaryo ang maganap. Yung paggilid niya pataas, papalabas, papuntang Japan. Yan ang dapat sanang mangyari. Wag na siyang dumiretso sa Eastern Visayas dahil yung mga tao ron medyo pagod na sila sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. But of course, coupled with prayers, mas malakas ang dasal, mas malakas ang dalangin. Kaya sama-sama tayo, tulungan natin silang magdasal na sana itong si Ruby ay bumalikwas ng kanyang tinatahak na landas para naman mabigyan tayo ng mas magandang ngiti. Lalo na yung ating mga kababayan dyan sa Eastern Visayas na kung dyan siya magla-landfall,
kawawa naman sila. Yes. Opo, kami po ay kasama ninyong nagdadasal at sana po ay buong Pilipinas tulungan pong magdasal ang ating mga kababayan, lalo na po dyan sa bahagi ng Eastern Samar at 44 na lalawigan po ang tinatayang maaapektuhan nito. Pero ito pong pagdadasal natin ay samahan din natin ng paghahanda para masiguro itong zero casualty, wala pong fatality na maging resulta po kung sakaling tumama man po itong bagyong Ruby, kasi sa ngayon po ayon sa Pag-asa ay 75% ang possibility na maglandfall itong si bagyong Ruby at posible po itong magdulot ng 3 hanggat 4 na metro po na taas ng storm surge. Ayun ang nakakatakot dyan. Well, the good thing about it is alam na natin siya this early at maaari na pong lumikas itong mga nasa lugar na maaapektuhan. At sa atin pong mga kababayan, inaabiso po ng Philippine Coast Guard na yun po mga apektadong lugar ay bawal na pong bumiyahe. Huwag po tayong matigas ang ulo. Sumunod po tayo sa abiso ng Philippine Coast Guard. At nagpalabas na ng kautusan ang Pangulong Pinoy, hindi lamang sa bawat mamamayan, kung hindi sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na ikangay maghanda na sa pagpasok nito sa bansa. Itong si Ruby, handa na ba? Kinakailangan ang masusing paghahanda para po, alam nyo, siyempre, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Okay. At lahat naman ng ating mga PBS radio stations nationwide ay talagang naka-alerto na, Vivian. All hands on deck. Ika nga, handang-handa na. At kung sakasakali mamaya ay makakatanggap tayo ng initial reportage mula sa Borongan, Eastern Samar, ng ating radio station dyan ng Radyo ng Bayan, para malaman natin eksakto ano na ang mga paghahanda na isinasagawa nila at hand. Okay, 7 minutos, 55 segundos. Makalipas ang alas 6, Vibs. Yes, paalala lang, suspendido na po ang klase sa Biliran province at mag-antabay pa po kayo para sa iba po pa pong class suspension. Yan. Samantala mga kaibigan, alamin na natin ang mga pinakahuling ulat mula sa ating kasamang si Zarina Lusuegro live dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat Francis at Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-4 na ng Disyembre sa taong 2014. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, todo handa na po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa posibleng pagtama ng Typhoon Hagupit sa bansa kahit wala pang abiso ang Pag-asa kung magla-landfall ang bagyo sa Pilipinas. Bunsod nito ay nagsagawa na ng emergency meeting ang Office of the Civil Defense sa lahat ng ahensya ng pamahalaan upang agad na makapaghanda. Sa katunayan ay itinas na ang Red Alert status sa mga operations center ng Office of the Civil Defense kahit hindi pa nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Hagupit. Hiling pa ng NDRRMC na huwag basta-basta magpadala sa maling balita at pangamba, bagkus ay makinig na lamang sa mga kinaukulan kung kailan dapat lumikas upang makamit ang zero casualty. Kaugnay po ng balitang yan ay naka-alerto na rin ngayon ang Philippine Coast Guard, partikular na mga units nito sa Bicol, Eastern Visayas at Southeastern Mindanao. Ito ay para sa inasahang pagpasok ng bagyong Hagupit sa Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PCG, naka-standby na ngayon ang response group ng PCG tulad ng rescue units, medical air at vessels. Sakaling kailanganin anumang oras. Inaabisuhan na rin ng PCG ang mga mangingisda na mag-ingat at huwag munang pumalaot upang maiwasan ang mga insidenteng nangyari noong mga bagyong Pablo at Yolanda. Muli naman po ipinagbawal ng MMDA ang pagdaan ng mga truck sa Rojas Boulevard bilang paghahanda sa mga aktibidad simula ngayong Disyembre hanggang sa susunod na taon. Tiniyak naman po ng MMDA na hindi maapektuhan ang delivery ng mga naturang truck. Si Joseph Parafina ang ating tagapagbalita. Dahil unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng truck ban sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila, dalawang bagay aming nasaksihan dito. May kaluwagan sa bahagi ng Rojas Boulevard at Quirino Avenue patungo ng Parañaque area, samantalang hindi naman may wasang magsiksikan at matraffic sa malapit sa May Manila Hotel dahil sa dami ng mga truck na pinadadaan sa iba't ibang ruta dito. Kung at tatanungin ang mga MMDA personnel na nangangalaga ng trapiko, malaking tulong ang no-truck policy
lalo na ngayong panahon na ng Kapaskuhan. Effective ngayon, sir. Umpisa na yung truck ban dito, wag na munang padaanan. Kaya lang, warning muna ngayon, sir. At dahil nga unang araw lamang ito ng pagpapatupad ng bawal na mga truck dito, may mga nakalulusot pa rin at sinasabing di nila alam ang bagong kautusan ng MMDA. Dahil dito, sa halip na hulihin at tikitan, pinagsasabihan na lamang nila ang mga ito. Total, alam ng mga driver na yan, sir, na nababasa naman po nila sa dyaryo, saka sa pier, may mga asosasyon yan, sir, Binibigyan din ng sir, na order, sir, Nakadadagdag ngayon ng trapiko at siksikan sa mga sasakyan ang mga ongoing repair na ginagawa sa kahabaan ng Ross Boulevard. Pati naman ang pananaw ng ibang motorista sa bagong kautusan ito ng MMDA. Ang iba'y natutuwa dahil sa pagluwag daw ng trapiko. Ang iba naman nagsasabing baka may epekto na naman ito sa ekonomiya ng bansa dahil sa mga truck na pwedeng maapektuhan ang palalabas ng mga kargamento sa mga ports na matatagpuan naman sa lungsod ng Maynila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Hindi po tanging sa Santo Papa lamang nakatuon ang nalalapit na papal visit, kundi sa pagdating ni Jesucristo. Ito po ang paalala ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa ginanap na recollection para sa mga miyembro ng media na magsisilbing mata ng publiko sa nalalapit na pagdating ni Pope Francis. Ayon sa Arsobispo, kasabay ng ating paghihintay sa Santo Papa ay ang ating paghahanda ngayong panahon ng Advent. Hinikayat ng Arsobispo ang lahat na tuparin ang takdang misyon, tungkulin at responsibilidad bilang paghahanda sa pagkatok ng Panginoon sa ating mga puso. Sa ibang mga balita, siniguro ngayon ng pamahalaan na may nakahanda silang hakbang upang punuan ang nawawalang revenue sakaling maging batas ang panukalang pagtaas ng tax exemption sa mga bonus. Ayon kay Lacerda, kabilang dito ang Fiscal Rationalization Incentives at Sin Tax Reform Bill. Ngunit kung may pasama ng Kongreso ang panukala para sa bonus, sinabi ni Lacerda na hindi naman ito may patutupad ngayong Desyembre, batay na rin sa naging payag ni Senate President Franklin Drilon. What will happen next end of 2015 pa yung pag-increase ng exemption sa Christmas bonus. So, let me ask lang the finance agency. Ang nasa pipeline kasi ngayon, fiscal rationalization incentives. That's we rationalize all the incentives so that, we are able to identify if the incentives are still applicable. But I have not received any pending bill or priority list na which is humihingi ng additional revenues for government. The only thing that we have is the Sin Tax Reform Bill. At yan po mga mainit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zorina Lusuegro. 14 minutos na, 12 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vivian, at narito na ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan na Borongan, Eastern Samar with Ruth Abunda. Ruth, maadyaw na aga, konektado ka. Maupay nga aga Pilipinas, pupulungin ni Eastern Samar Governor Conrado Nicart Jr. sa araw na ito ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa paghahanda laban sa banta ng Bagyong Ruby. Ayon kay PDRRMO Levy Nicart, kahapon pa ay naka-alerto na ang mga disaster council sa mga bayan at nagpatawag na rin kahapon ang Office of Civil Defense para sa isang Regional Disaster Risk Reduction Council meeting sa Tacloban. Nauna nang nagpaalala si Nicart sa mga Estehano na maging kalmado, alerto at sumunod sa anumang kautusan ng mga otoridad, lalo na kaugnay sa preemptive evacuation upang maibsan ang anumang epekto ng kalamidad. Samantala, deklarado ng walang pasok sa araw na ito, Huwebes, sa lahat ng level. Ito ay galing mismo kay Eastern Samar Division Superintendent Bernardo Adina. Inutusan na ni Superintendent Adina ang mga guro, lalo na sa malalayong barangay, na iligpit na ang mga dokumento, school records at classrooms at ayusin ang mga classrooms at ibigay ang classroom keys o susi sa mga barangay chair
dahil sa karamihan ng mga classrooms ay evacuation centers na rin. Kasunod nito ang pagpapa-activate sa school DRRs at makipag-ugnayan sa barangay officials para sa kaligtasan ng mga residente. Nauna nang naipakansela ng DepEd Region 8 ang nakatakdasa ng Regional Secondary Schools Press Conference at Festival of Talents nitong weekend kung saan host ang mga bayan ng Taft at Dolores dito sa lalawigan. Samantala, kahapon pa nagkansela ng klase ang mga bayan ng Lawaan, Salcedo at Giwan upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga residente na makapaghanda. Dito naman sa kabisera ng Boronga, nagpulong na kahapon ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Engineer Jaime Voces, inuna nilang iseguro ang supply ng bigas at canned goods na food relief. Nalibot na ng CDRRMC ang mga barangay upang masiguro ang kahandaan ng evacuation centers. Ang bayan ng Ernani ay 2 araw nang naghahanda para sa Bagyo Ruby. Katunayan, nag-umpisa na ang kanilang evacuation kahapon. Kahapon pa nagpulong ang MDRRMCs at Liga ng mga Barangay ng mga bayan ng Llorente at Taft, Eastern Samar. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda, Media ng Bayan. Thank you very much, Ruth Abunda. Dumako naman tayo sa Davao. Nariyan ang ating kasamang si Peng Alinio. Peng, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian, at magandang umaga, Francis. Isang napakaayang umaga ang pinaparating namin sa inyo sapagkat napakaganda pa rin ang panahon sa lungsod ng Davao at walang ulan kagabi. Isang emergency meeting ay pinatawag ng Office of Civil Defense o OCD-11 Regional Director at Sharing Director ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC Loreto Rirao, Retired General, Miyerkules ng umaga upang i-alerto ang kanilang sinasatupan sa maaring hagupitin ni Bagyong Ruby na may international name na hagupit. Sa panayam kay Rizal, sinabi nito na mabilis nilang inalerto Martes pa lamang ng gabi ang lahat ng mga member ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC hanggang sa pinakamababang level sa ilalim ng local government units o LGUs upang maagapan ng anumang trahedyang tatama sa kanilang lugar. Ayon naman kay Erna Sampiano, opisyal ng Disaster Unit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 na may nakahanda na silang 30,000 relief goods sa bodega o sa depo ng Department of Public Works and Highways o DPWH-11 na agad itong ipapadala sa mga lugar na maaring matamaan ni Bagyong Ruby at may nakalaan din anya silang relief goods na tigda 300 hanggang 500 pakete sa mga lugar na maaring nangangailangan agad ng tulong sa mga evacuation centers. Sinabi naman na Emergency Central 911 Chief ng Davao City, Manuel Haldon, na nakaantabay lamang sila kung sakali mang tumama ang Bagyong Ruby saan mang dako ng Davao City at kung sakali man anya sa labas ng Davao tumama ang bagyo ay hinihintay nila ang order ni Davao City Mayor Enrique Duterte upang agad makaresponde sa mga biktima. Kabilang sa mga dumalo sa emergency meeting at alerto na ngayon ay ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang mga sangay nito, Philippine National Police o PNP at mga sangay nito, Department of Interior and Local Government o DILG, DSWD, Philippine Coast Guard at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat, konektado ka. Dahil sa patuloy na illegal quarrying sa graba at buhangin sa Ilocos Norte, nagbigay na ng kapangyarihan para manghuli ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa ilang mga opisyal ng Ilocos Norte. Pagkatapos na dumaan kahapon ng seminar at training, ang mga opisyal at empleyado ng Provincial Quarry Task Force at Provincial Treasurer's Office ay agad na binigyan ng deputization order ni MGB Regional Director Carlos Tayag. Sinabi ni Tayag na ang mga deputized agent ng MGB ay magkakaroon na ng karapatan at kapangyarihan na manghuli sa mga nagsasagawa ng illegal quarrying upang matigil na ang nangyayaring ito sa lalawigan. Isusunod din na bibigyan ng deputization order ang mga barangay official sa iba't ibang bayan ng Ilocos Norte na may mga quarry sites upang katulong ito ng gobyerno sa paghuli sa mga nagnanakaw ng gravel and sand. Sa taong ito ay bumaba ang kita ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa quarry dahil pa rin sa illegal quarrying kung kaya't hinigpitan na ni Governor Amy Marcos ang pagbibigay ng quarry permit
at inirekomenda sa Sangguniang Palalawigan ng pagsasagawa ng Provincial Quarry Ordinance. Kaugnay nito, hiniling na rin ni Provincial Board Member Attorney Vicentito Lasso na mabigyan na rin ng deputization order ang mga miyembro ng Sangguniang Palalawigan upang makatulong ito sa paghuli ng mga nagnanakaw ng yamang lupa sa Ilocos Norte. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFP Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Nariyan ang ating kasamang si Biema Minyoza. Biema, magandang umaga. Konektado. Magandang umaga at maayong Iligan. Dinaluhan ng mga residente mula sa apektadong mga barangay ang isinagawang public scooping kaugnay sa planong pagtatayo ng Power Source Philippines Energy Incorporated o PPEI na coal-fired power plant sa Lafarge Incorporated sa Barangay Kiwalan ng lungsod ng Iligan noong Martes, Disyembre 2, 2014. Sa nasabing kaganapan, napaabot ng mga residente ang kanilang mga tanong at takot sa umano'y hindi magandang epekto sa kalusugan at sa kalikasan ng itatayong planta. Sinabay naman ni Iligan City Mayor Celso Regencia na kailangan ding pakinggan ang PPI o PPEI kung ano ang kanilang gagawin upang maiwasan ang anumang pagkasira sanhi ng pagtatayo ng planta. Naniniwala si Regencia na kailangan ang pag-unlad ng isang lugar pero kailangan ding hindi masakripisyo ang buhay ng publiko. Tiniyak naman ng PPEI na kukumplituhin ang kaukulang permits at sundin ang mga batas sa pagtatayo ng naturang planta. Para sa Radyo Vision, Biema Minyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Biema Minyoza. 22 minutos na at 52 segundos. Makalipas ang alas 6 at Vivian, kanina pa kasi, aligaga ng aligaga na si Alalain. Sige na. Okay, alamin na natin ang pinakauling lagay ng trapiko sa Metro Manila mula sa ating kasama si Julius de Samburon. Julius, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. O labas muna tayo sa usapin o sa ulat hinggil sa Bagyong Ruby. At usapin muna tayo sa sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Alamin na po natin yan sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon ngayong pong pasado alas 6 ng umaga. Hindi na po ito biro dahil mabigat na po ang sitwasyon ng trapiko inyong mararanasan sa bahagi po ng southbound lane. Yan po yung mga galing po ng lungsod ng Caloocan at patungo po sa may area po ng Muñoz at ng North Avenue. O ganito kaaga pa lamang po, ganyan na po ang inyong mararanasang sitwasyon po ng trapiko. Especially dun sa mga ganitong weekdays na talagang yan po yung mga peak hour na yung simula na po nung talagang rush hour natin hanggang mamaya na po yung pasado alas 7 ng umaga dahil po nagsisimula na rin po dumagsa yung mga kababayan po natin na papasok sa kanilang mga eskwela at trabaho. Pero mananatili pong maluwag ang ating northbound lane, papasok po ng NLEX at ng patungo o pabalik sa lungsod ng Caloocan. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pituazo, lungsod po ng Quezon. Unahin na po muna natin yung service road na papasok po ng Araneta Center at Cubao. Wala pa naman pong inaasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Gayon din po ito pong northbound lane natin kung saan po ay tuloy-tuloy pa naman. At yung pong southbound lane natin na patungo na po ng Makati, Parañaque at ng Pasay ay unti-unti na pong tumataas ang volume ng mga sasakyan na bumabagtas po dyan. Kaya po doon kina Manong at Manang, abay doon sa mga biyahe na po mga motorista natin, asahan nyo na po ang kaunting pagsikip ng daloy ng mga sasakyan. Alright, tungo tayo ngayon sa bahagi naman ng EDSA Ortigas o EDSA Ayala muna tayo, no? Yan po yung mga galing po ng lungsod ng Makati at napapalik na po ng northbound ng EDSA kung saan po sa mga oras na ito ay nagiging maluwag pa naman po yung pong flyover na galing po ng lungsod ng Makati, gayon din po yung mga galing po ng Orense at ng Guadalupe. At yun naman po sabi ko nga kanina, yung galing naman po ng EDSA Ortigas flyover at patungo na po kayo ng Makati City Business District. Sa mga oras na ito, yung pong ating pinakaibabaw na lane ay magiging maluwag pa naman. Pero unti-unti na pong tumataas yung volume ng mga sasakyan. Pero then, nagiging pinagmumulan din ang sitwasyon ng trapiko, yung mabigat ang sitwasyon ng trapiko, yung pong ating ipinapatupad na stop and go signals.
Alright, sa bahagi naman po tayo ngayon ng Katipunan Berkeley bilang alternatibong daan ng ating mga motorista. Lalo na po kapag mabigat ang sitwasyon sa kahabaan ng EDSA, unti-unti na rin po dumadagsa yung mga kababayan natin nagdaraan. Yan po yung mga sasakyang galing po ng Tandansora, lungsod ng Quezon at patungo po ng C5, Tiendesitas at ng Market. Kaya ka Francis, kung ikaw ay daraan sa bahagi ng Katipunan Berkeley mamaya, asahan mo na ang kaunting pagbigat na po ng sitwasyon ng trapiko, lalo na po yung mga sasakyang kumakaliwa dyan sa may bahagi ng C5 Green Meadows dahil sa stop and go signal. Sa iba pang balitang ating nakalap ngayong araw, inanunsyo na po ng Metropolitan Manila Development Authority yung kanilang mga plano para mabawasan po yung mabigat na sitwasyon ng trapiko ngayong panahon ng Kapaskuhan. Una na po dyan yung paglalagay po ng mga alternative routes na tinawag po nilang Christmas loops. Samantala, ipinagbawal na po, doon nabanggit nga po kanina sa ulat, na ipinagbawal na nga po sa Roas Boulevard yung pagdaan ng mga truck galing po ng pier. At bukod po dito, inanunsyo din po ni MMDA Chairman, Atty. Francis Tolentino, ang paggamit po ng ating Pasig River Ferry System bilang sagot po sa mabigat na sitwasyon ng trapiko, lalo na po yung pag-adjust na po ng operational hours ng ating mga mall, lalo na po dito sa kahabaan ng EDSA na talagang nagiging sanihin na rin po ng kaunting pagbigat ng traffic situation. At syempre, dadagdagan na rin po yung mga traffic enforcer at pulis na magbabantay sa seguridad ng ating mga kababayan. Number 7 and 8 ang ating number coding ngayon pong araw ng Huwebes. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at na Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad ng number coding scheme. At syempre, meron tayong window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Syempre, araw-araw dapat lagi tayong masaya, lagi tayo dapat maging inspirado. Happy birthday muna po sa aking mama na si Emma Disamburon. Yan muna ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision para sa Media ng Bayan. Ako po inyong lover boy, Julius Disamburon. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Disamburon. Talagang pinangatawanan na ni Julius, ha? Ang pagiging lover boy. Talaga namang in love. Yes, alamin naman natin ang pinakahuling lagay ng ating weather mula sa ating weather lover, Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Nakapasok na nga po ng tuluyan ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong hagupit na binigyan po natin ng local name na Bagyong Ruby. So ito po ang ika-18 bagyo na pumasok dito po yan sa ating POR ngayong taong 2014. Alas 4 ng umaga na mata nito sa layong 942 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Katumbasin po ito ng layong 1,023 kilometers east of Surigao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 175 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 210 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang patuloy nitong pagkilos. Yan po ay pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mga kababayan, dalawang senaryo pa rin po ang binabantayan ng Pag-asa. 75% ang tsansa na ito ay dumaan o tumama dito po sa kalupaan, habang yung 25% naman po ay yung chance na ito po ay mag-recurve o lumihis po ng direksyon papalayo po yan dito sa ating bansa. So patuloy po natin babantayan yung mga pagbabago sa movement nito sa mga susunod na oras. Sa ngayon, wala pa naman po nakataas na anumang storm warning signal, pero habang lumalapit ang bagyo dito sa ating bansa, makakaranas na po ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang po dito ang Bicol Region, Eastern Visayas, ganoon din po ang Caraga and Davao Region. Dito po sa mga nabanggit na areas, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdadala ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At maliban po dito sa Bagyong Ruby na nasa loob ng ating POR, meron pa rin pong umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan. Makakaapekto po yan dito sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Kaya asahan ng ating mga kababayan dito po sa Cagayan Valley, Aurora at ng Quezon Province ang maulap na kalangitan na magdudulot lamang ng mga may hinang pag-ulan. Dito naman po sa may bahagi ng Cordillera at ng Ilocos Region, asahan po ninyo ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong kasama na mga isolated light rains. Dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong chances pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Balik sa inyo, Vivian. Maraming salamat, Amor La Rosa.
30 minutos, 40 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin ang ikalawang bahagda ng ating Thursday edition ng Radyo Vision sa Media ng Bayan, Vids. That's right, Ka Francis. At kapiling po natin sa puntong ito sa linya ng telepono ang Assistant Secretary ng Department of Science and Technology, si Asek Monliboro. Asek, magandang umaga po. Babalikan po natin si Asek Monliboro. Samantala, sa ating message center, good morning po sa iyo. Ako po si Gary Madrid ng Parañaque City. Panawagan sa mga kinaukulan kung sakaling maulit ang nangyari sa Yolanda. Sabi niya, wag namang mabagal ang pagtulong at wag sana naman palitan ang mga donasyon galing sa ibang bansa na gaya ng ginawa ng ilang mga buhaya sa lokal na mga politiko. At huwag pairali ng di komo hindi ka partido halos ayaw tulungan. Alalahanin natin ang kautusan ng Diyos, magmahalang kayo. Okay. Samantala, good AM. Sa wakas, nakita ko na kayo, Sir Francis Cancino. Live sa television. Maganda ang inyong tambalan, Animoy, the beauty and the senior. Or the young and the restless. Aba, talaga naman. Noong una po, akala ko kamukha nyo si Paheng Yabot, pero mas gwapo po kayo. Kaboses na kaboses nyo kasi siya from EJ ng Bataan. Maraming salamat, EJ. Yes, at sa punto pong ito ay nasa linya na po ng telepono si Assistant Secretary Monliboro ng Department of Science and Technology. Asek, magandang umaga po. Good morning, Vivian. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat po na nakatutok sa ating stasyon. Good morning po, Assistant Secretary. Salamat po at sa inyong pagpapaunlak. Nais po sana naming maihatid ninyo sa ating sambayanang nakikinig at nanonood sa Radyo Vision ang pinakahuling pagkilos ng Department of Science and Technology, lalo na po sa katatapos ninyong pagpupulong base sa ikangay kahandaang ginagawa po natin dito sa bagyong si Ruby, sir. Well, salamat Ka Francis, no, at nabigyan mo kami ng pagkakataon. Of course, tayo po for the past 48 hours po, no, ay puspusan ang paghahanda, no, at ating panawagan na maghanda po yung ating mga kababayan tulad ng nabanggit nyo sa ating pag-uulat kanina, no. We're still looking at 2 scenarios po dito. Opo. At ngayon po, no, na dito na nga pumasok na ho sa par itong si Typhoon Ruby ay napapanatili po nito itong lakas niya, no, ng 175 kph, no, at with gustiness of almost 210, no. So malakas po ito. Malakas. At patuloy po natin hinihimok ating mga kababayan na maghanda, no, dito sa pagdating, no, maaring pagdating nitong si Typhoon Ruby na ngayon ay tumutulak pa rin, no, pa westward, no. So kahapon nga po ang NDRMC nanawagan din po kami bilang doon po sa ating pre-disaster risk assessment group, no. At doon nga po ay andun po ang DILG, DSWD at lahat po ng mga sangay po ng ating pamahalaan ay patuloy po rin ang paghahandang ginagawa, no. Particularly nga po itong area po na nakikita po natin na posible pong tamaan ay areas po, no, na tinamaan din last year, no. So malaking concern din po 'yan. Pero again, sinasabi naman po natin, no, na ang kahandaan po ng ito pang 18 bagyo na po natin ito this year, Ka Francis, no. So yung ating po mga local government units at disaster units ay in the highest alert naman po, no, sa pagdating po nito. Okay. Now, follow up ko lamang po, Asek Liboro. Sa patuloy na pagmamanman ng ating mga dalubhasa sa larangan ng forecasting, ano po, dyan sa ating pag-asa, ano po ba, nananatili po ba yung posibilidad, sir, na 75-25, 75 mag-landfall, 25% na lang ang lumihis o mukhang lumalaki naman ang tsansa ng paglihis o pagbalikwas nitong si Ruby? Sa ngayon po, masasabi ko lamang po na mas mataas po ang tsansa na ito po ay mag-landfall. Wow. Pero meron pa rin po. Well, again, gusto ko lang po na when I say
mataas ay yun nga po, no. Although may nagbigay ho ng mga numero, no, na gano'n, ang gusto ko lang sigurong ipahiwatig, no, na may mas mataas pong tsansa na maglandfall, pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad po na ito po ay, ang tawag po namin ay mag-recur, papuntang Hilaga. Sa kadahilanan nga po na hindi lang marami pong mga nakaka-apekto dito sa bagyong ito, no? Napag-uusapan na po yung mga sitwasyon northern part ho ng ating bansa, no, na nung una po ay pumipigil dito po sa pag-akyat nitong na ngayon po ay pumipigil sa pag-akyat po nito, pero nakikita po nito na may posibilidad na ito po ay bumuka, no, or mag-open up ng possibility na higupin po siya pataas, ano. So there is still that possibility, Francis, no. Pero again, ang aming sinasabi nga, tulad nga na wag po tayo, patuloy lang po natin ang pagmamatyag, pagmamonitor, at ika nga po ay maghanda. Yun lamang po, ano, at ano lang ho, kalmado lang ho tayo, no? At ika nga po, iyan ho natin, ipagpatuloy lang po natin yung mga pagmamonitor at paghahanda. Don't panic. Okay, Vivian. Opo, yun po ang ating yun po ang ating magandang mensahe naman po sa ating mga kababayan. Yes. Dahil Asik mo ayun nga po, at magtiwala po tayo din po sa kakayanan po ng ating komunidad at ng ating pong pamahalaan. Yes, Asik Liboro, kanina po nabanggit ninyo na ang lakas po nitong ating bagyong Ruby ay nasa 175 kilometers per hour. Pakipaliwanag naman po sa ating mga taga-subaybay kung gaano po ba kalakas itong hangin ito. Can it rip off roofs or topple electric posts? Oo, no, kasama po yan. Ang mga puno po, no, ay maaari pong buwalin ito. Ang ating pong ma-expect po tayo, no, ng damage po sa pang-agrikultura po natin, at yung mga light materials po natin, mga bahay, ay talagang hindi po kakayanin itong ganitong kalalakas na hangin, ano. So yung iba, yung paghahanda po ang ating panawagan sa ating mga kababayan. Again, yung pong marami po kasi sa atin napipinsala ng mga lumilipad po ng mga debris, no, kapag ganito, at again yung mga light materials po ng mga kabahayan po natin ay nangangalib po dito, no, at kung kayo po ay nasa may mga puno ho, no, na malalaki or na nandiyan po mismo sa gilid po ng inyong mga kabahayan, no, maaring marami na po nagsisimula rin magputol, no, ng mga sanga, no, kasi yan po ay maaaring mabuwal, no, kapag masyadong mayabong yung mga sanga. So yung mga ganun pong paghahanda, no, tignan na po natin, halimbawa yung ating pong mga, alam nyo, kahit ho yung mga lagusan po ng tubig, ano, tignan nyo ho na wala akong bara, no, maaari pong mag-ipon ng alam niyo po yun, pag may mga baraho yung mga kanal, no, sa tabi ho niya, maaaring ho yun na magdulot din ng pag lumakas po ang ulan, ay bigla akong pagtaas ng makasagka ho, no, sa flow ng tubig. So yung mga ganun pong mga bagay, no, ay maaari po nating gawin, ano, at ayun po, itong mga maliliit na bagay pong ito, no, ay malaki pong may tutulong sa ating paghahanda. Yes, Asek, bukod po dito sa malakas na hangin, isa po sa mga pinangangambahan dito po sa Bagyong Ruby ay ito pong storm surge na maaari daw pong umabot ng 3 hanggang 4 na metro. Paano naman po ito pinaghahandaan ng ating pamahalaan? Again, yung pong kasing posibilidad po na storm surge ay nandiyan po yan kapag ho ganito pong kalakas ang tinatayang hangin, no, ng isang bagyo. Kami naman po sa DOST, Pag-asa, no, ay meron po tayo kasing nilunsad na programa nito pong nakaraang taon, na bago po matapos ang taon last year. Ito nga po yung pagmapa po, no, at sabi nga po na pag-model, pag sinasabing pag-model ho, talaga hong tinitignan ho natin yung hulman ng ating pong coastlines, no, at tinitignan ho natin ano ba ang mga lugar na talagang
masasabi natin vulnerable sa storm surge, no? So, nagkaresulta na rin po itong ating proyekto na ito at marami na rin po tayong na-identify na lugar na talaga po masasabi natin susceptible po sa storm surge, no? At in the past, itong mga huling bagyo nga po, tayo po ay nag-i-issue na, no, nitong mga pagtukoy ho dun sa mga lugar na maaari pong matamaan ng storm surge, no? At gagawin din po natin yan dito, no? Okay. But we're looking po at least 48 hours, so bago po maglandfall, no? Kasi kailangan po mas maganda pong pagtukoy ho natin yung forecast kung saan po talaga ito tatahak, no? Yes. Ay mas natataya po natin, ano, kung saan po ang posibilidad ng storm surge. So we will be coming up with areas, no, na mataas po ang ang chance, no, na magkaroon po ng storm surge. So manatili lamang po nakaantabay, but again, lagi po sinasabi lang po namin when we say 3 to 4 meters, no, generally, yung pong nasa coastal areas are vulnerable, no, dito po sa storm surge. Okay. Now, we don't want to take too much of your busy time, Asek, pero please keep your lines open for giving us an update from time to time, sir. Can we have you? Salamat po sa Radyo ng Bayan, ano, lalo na po sa panahon na ito. Again, tama yung sabi mo rin, Francis, ano, yung pong mga tao po ay dapat kalmado lang, no? At manatili po mag-monitor dahil nakatutok naman po lahat tayo dito sa bagay na to. Don't panic. Okay, ang ating butihing Asek Mon Liboto ng Department of Science and Technology. Tuloy-tuloy tayo, samantala paalala muna mula sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy tayo, 43 minutos, 43 segundos na. Makalipas ang alas 6, nasa huling bahagda na tayo. At bago natin buksan ang ating hapag ng talastasan, Vivian, paranin na natin ang isang provincial update. Sa radyo ng Bayan Albay, Nancy Mediavillo. Nance, Diyos maray na aga sa imo, konektado ka. Yes, Diyos maray na aga kasamang Francis and kay kasamang Vivian. Wagi pa rin ang lalawigan ng Albay kahit nakansela ang pulong ng APIC ISOM dito sa darating na December 8 hanggang 9. Ito ang malugod na pahayag ni Governor Salceda. Anya tuloy ang hakbang pasulong ng Albay tungo sa mga bagong oportunidad. Kanyang sinabing maraming pintuan ang magbubukas sa lalawigan dahil sa karanasang nabanggit, partikular ang pagiging handa ng Albay sa mga pandaigdigang pulong. Inoran pa ni Salceda, hindi kailangan magsisi, manumbat, maghimutok o malungkot at manghinayang dahil sa marami tayong natutunan sa karanasang may kaugnayan sa paghahanda sa APIC Summit 2015. Anya hindi lamang sa hanin ng probinsya kundi sa bawat kalahok na walang patid na tumutulong sa lalawigan ukol sa mithiing nabanggit. Gaya ng mga nasyonal na ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng OCD, Department of Foreign Affairs, Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, Pulisya, Response Unit, lokal na pamahalaan, pribadong sektor at pamahalaang nasyonal. Kaugnay nito, sinabi ng gobernador, nagpasalamat at humingi ng pag-intindi si Executive Secretary Ochoa sa kanyang hanay at mga mamayan ng Albay ukol sa pangyayari. Anya magkatugma ang mithiin ng pamahalaang nasyonal at lalawigan ukol sa kaligtasan ng bawat delegado ng APIC ISOM. Nakatakdar pa rin namang mag-host ang probinsya sa serye ng pulo ng APIC Summit 2015 sa bansa sa susunod na taon. Para sa Radyo Vision, Nancy Mediavillo, lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Nancy Mediavillo. So tuloy-tuloy na tayo, Vivian. Please do the honor at buksan na natin ang formal ang ating hapag ng talastasan.
Yes, mga kaibigan, sa punto pong ito ay makakapanayam natin live dito sa ating Radyo Vision Studio si Attorney Wirlo Samodio, Chief ng Legal Division ng Civil Aeronautics Board. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, sir. Good morning po. Okay, at unahin na natin ang katanungan ng ating mutya ng Bulacan. Okay. Yes, opo. Attorney, meron po pala tayong tinatawag na Air Passenger Bill of Rights. Siguro po ang ilan sa ating mga taga-subaybay ay hindi aware po. Ano po ba itong mga Bill of Rights o karapatan po ng ating mga mananakay ng eroplano? Opo, no. Ang Air Passenger Bill of Rights po, yung APBR, matagal na pong effective yan, although konti pa rin ang nakakaalam. No? Since 2012, meron na po tayo niyan. Although, tatlo po ang katawagan dyan. Ano? Okay. Yung DOTC, DTI Joint Administrative Order number 1 at Economic Regulation number 9 ng CAB. Pero mas kilala siya sa tawag na Air Passenger Bill of Rights. So yung APBR na yan, sa maikling katawagan, sinasabi niyan kung ano yung mga karapatan ng mga pasahero na sumasakay sa eroplano at kung ano yung obligasyon ng mga airlines sa mga pasahero nila. Sa ngayon po, since pangatlong taon na ito ng APBR, medyo na-educate na yung tao kung ano ang dapat nilang gawin pag sila ay bumili ng ticket, pag sila ay sumasakay sa eroplano, at kung sakaling hindi matuloy yung flight nila o na-delay yung flight nila, alam na nila kung ano yung dapat ibigay sa kanila ng mga airlines. Sa APBR po may tinatawag tayong mga entitlements. Yes. Nako, maraming question dyan, Vivian. Oo, kasi yung mga cancellation, hindi ba? Okay. Oo, lalo na ngayon kasi 'di ba may mga bagyo, canceled flights, delayed flights. Ano po ba ang entitled? Saan po ba entitled itong ating mga mananakay? Apo, tamang-tama pinag-uusapan yung si Bagyong Hagupit baka mag-meeting po ang mga ahensya po ng gobyerno ngayong umaga kasama ang DOTC at Civil Aeronautics Board para pag-usapan kung ano yung mangyayari sa mga pasahero na hindi matutuloy yung mga flight sila o maka-cancel mga flight sila ngayong weekend. Kasama sa APBR po na kung sakali mang merong bagyo o yung force majeure, ano ba yung mga dapat na gawin ng airline sa mga pasahero nila. Yan. Isang unang-unang karapatan ho ng pasahero natin dyan o obligasyon ng airline, ipaalam dapat ho nila na cancelled yung flight. Okay. Na hindi matutuloy. Okay. Ngayon, kung cancelled ang flight at hindi naman kasalanan ng pasahero kung bakit na-cancel yun, dahil nga force majeure yun, beyond anybody's control, may karapatan ho yung pasahero na magparebook ng flight niya. Okay. At kung gugustuhin din ng pasahero na i-refund yung kanyang pamasahe dahil ayaw na niyang tumuloy, assuming na noon lang araw na yun yung gusto niyang paglipad, pwede ho niyang i-refund. At hindi ho pwedeng tumanggi ang airline. Okay. Without deduction yon. Wala po. Wala po dapat na bawas. Ayan. Kailangan maliwanagan yan kasi yung refund system, mukhang may kinakalta silang certain percentage. Ayan, ganito po yan. Dalawang klase po kasi ng refund. Merong voluntary refund saka involuntary refund. Okay. Pag voluntary refund, mismong yung pasahero ang may gusto na hindi na lumipad, kaya i-refund niya. Okay. Pag involuntary, hindi gusto ng pasahero. May nangyari beyond his control, kaya pwede niyang i-refund. At pag involuntary refund, walang kaltasyon. Pero pag voluntary refund, dahil negosyo yan, natural lang na merong parang penalty o may ibabawas. Kasi kagustuhan ng pasahero yun. Maliwanag yan, Opo. Vivian. Kapag po merong airline, for example, na ayaw ibigay yung full price dun sa involuntary refund, ano po ang pwedeng gawin ng ating mga mananakay? Unang-una po, may tinatawag kasi tayong exhaustion of remedies. So, subukan muna niya sa level ng airline. Kung talagang ayaw pumayag ng airline, pumunta siya sa CAB, sa Civil Aeronautics Board, para i-file yung kanyang complaint. Tapos kami naman, bibigyan namin, dadaan sa proseso yan, bibigyan namin ng pagkakataon yung airline na magpaliwanag kung totoo ba o bakit ayaw niyang ibigay yung refund. Tapos i-resolve po namin yun. Okay. Attorney, halimbawa po, mayroong delayed flight. Of course, yun pong pasahero will have to stay dun po sa lugar longer. Yun po bang accommodation, pagkain, sagutin po ba ito ng airline? Okay. May mga regulasyon tayo sa delay. Ang isang pasahero ay entitled sa mga provisions under the APBR kung ang delay is at least 3 hours. So kung ang delay mo 3 oras, dapat ang airline, obligasyon niya na bigyan ng pagkain yung pasahero, bigyan ng libreng tawag para maabisuhan yung kausap niya doon sa pupunta niya, na malilate siya dahil baka yun ang susundo sa kanya. Pwede rin siyang gumamit ng free internet. Pwede rin siyang humingi ng hotel accommodation assuming ayaw na niya na lumipad.
dahil nga ang tagal na ng delay. Pero kung halimbawa gusto pa rin niya na lumipad, kahit na sabihin natin 3 oras na delay, hindi naman siya entitled sa hotel accommodation. Kasi ang pinagpapalagay natin, kasi marami pong reklamo kami natatanggap, bakit daw delay sila ng 3 hours walang hotel accommodation? Tinatanong namin, gusto niyo pa rin ba lumipad? Sabi nila, oo. So hindi po kayo entitled kasi ang pinagpapalagay po natin, kaya ka humihingi ng hotel accommodation kasi ayaw mo na tumuloy. At dahil ayaw mo nang tumuloy, kailangan, syempre meron kang tutuluyan. Kasi mali mo naman, baka after 2 days ka pa tumuloy, o after a day, so doon ka muna sa hotel na yon. At obligasyon ng airline na ibigay yon. At marami po pong entitlements, like pwede siya magpa-rebook, dahil nga hindi na siya, dahil sobrang delay na, pwede rin naman siya mag-refund kung gusto niya. May mga pasahero pong ganun. So, 1 day po yung minimum para po magkaroon ng hotel accommodation? Hindi po. Yung sinasabi ko pong 1 day, assuming na 3 hours yung delay mo, ayaw mo na lumipad on that day. On the same day. Go ahead. Sige. Kasi nauuso na rin kapag mga panahon ng bakasyon. Mga bakasyong grande, bakasyong ganito, ng Kapaskuhan. Advantageous po ba o ipinapayo na rin ninyo sa ating mga passengers ng aeroplano na make avail of these promos, mga package deals ng flight with corresponding accommodation na doon sa kanilang pupuntahang mga bansa o sa mga lugar na pupuntahan nila. Would you advise na samantalahin natin o take advantage of these promos and package deals? Hindi naman sa i-advise po natin, pero kasi po yung promos na yun talaga sobrang bagsak yung presyo as against a regular fare. Right. Pero yung mga promotional fares na yan, mga 1 o 2 araw o 3 araw lang ibinebenta ng airline. So halimbawa, kung talagang wala silang pera, pambili ng regular na pamasahe o regular fare, i-avail nila yung mga promo fares kasi sobrang baba talaga. Pero attorney, nandoon pa rin yung passenger's bill. Opo. Ayan. Ang APBR hindi nawawala yun. Ang APBR covers both promotional and regular fares. Ayan, ang maliwanag yan. Maliwanag yan, Yes, opo. Attorney, uso kasi ngayon yung mga piece of fare, kapag po ba sinabing piece of fare, ibig sabihin po ba nito, ang pasahero ay talagang piso lang po ang binabayaran? Okay, hindi po, ganito po yan. Nung una, may lumalabas na mga advertisements sa piece of fare, pero pinagbawal na po namin yung advertisement na piece of fare, kasi nga, iba yung dating sa tao. Pag sinabing piso, wala na ibang babayaran. Ngayon, under the APBR, may requirement na, okay, kung ganito kababa yung ino-offer mong pamasahe, sabihin mo baka may dagdag pa yan. Kasi definitely may surcharges pa yan. Merong fuel surcharge, may web admin fee, may kung ano-ano fees for services rendered by the airline. So, i-disclose mo sa pasahero yan. Nasa APBR din po yan. So, pag sinabi mo, halimbawa, 250 pesos na pamasahe, sabihin mo na may plus-plus yan. Ayun. Kasi imposible din naman na ganun kababa. Dahil wala namang pamasahe sa aeroplanong piso. Piso, parang Sus Mario, sir. Napaka-imposible, kung tutuusin mo. So, magkano po yung minimum? Halimbawa, sinabing piece of fare, magkano po yung minimum na pwedeng bayaran po ng pasahero? Depende po sa airline po yan. Kasi iba-iba din po ang sinisingil ng mga airlines. Kasi iba-iba din sila ng ginagamit na aeroplano, ng business model. So, walang fixed. Okay. Ihahabol ko lang ito, attorney. Ito po bang ating mga pangyayari sa aeroplano, siguro naman di kaila sa atin. Meron na po bang nasa mesa ng ating Civil Aeronautics Board sa ngayon ang hindi pa natatapos sa pagbabayad ng mga nararapat para sa mga naging biktima ng mga pangyayari sa aeroplano? So far, pag po may nag-file ng complaint sa amin o karamihan ng complaints na natatanggap namin ngayon, nasa-settle naman. Hindi na dumadating sa korte, hindi na tumatagal. Kasi siguro, ang mga airlines din naman, gusto nila na maganda yung maging image sila sa publiko. So once may nagreklamo, isinesettle. Ngayon, both the civil and the criminal liabilities of the airlines. Opo. Normally, pag nakipag-settle sila, merong quit claim yan. So para hindi na tumuloy sa korte. Kasi kami naman po, wala kaming jurisdiction sa mga monetary claims. But at least napag-uusapan doon. Napag-uusapan po. At doon sa mga airlines naman, na kahit sabihin nating na-settle yan, pero may na-violate na mga administrative regulations ng CAB,
pinaparusahan po yung pinagmumulta. At sa ngayon po, million na yung amount of fine na ipinapato po namin sa mga airlines. Good. Yes, Okay. Attorney, ito po bang ating Air Passenger Bill of Rights ay mayroon pong provisions para po sa ating mga kababayan na PWDs at senior citizens? Meron po. In fact, may chapter talaga doon na specifically for them. No? Example po dyan, kailangan, although obligasyon din to ng PWD tsaka ng mga senior citizens, na ipaalam sa airline na sila ay may kapansanan. Para sa ganon, maibigay ng airline yung karampatang facilities na pwede nilang gamitin. Kasi, siyempre, ang mga airlines, hindi naman nila alam kung ikaw merong kapansanan. Yes, So, you have to inform them para ma-avail mo lahat ng rights mo under the APBR para matulungan ka ng airline, mabigyan ka ng special assistance. Kasi sir, usually pag pila po, itong mga senior citizens and PWDs, nauuna na po sa pila or meron pong separate line para po sa kanila na mas mabilis. Ganun din po ba ino-observe sa airport? Apo, depende po kung anong airport yan. Kung tayo nasa Manila, merong specific lane talaga para sa kanila, PWDs and senior citizens. Pero pag nasa probinsya tayo, since maliliit yung mga terminals, so yung mga airports, ang ginagawa nilang priority. So, sino yung mga PWDs, sino yung mga senior citizens, sila ang ipaprioritize sa check-in. Okay. At we are running out of material time, Vivian. Napakarami pa sana nang po pwedeng mailahad na karapatan dito sa Air Passenger Bill of Rights, no? Yes. Na hindi pa masyadong aware ang ating mga kababayan. Pero sana maimbita natin muli ang ating panahin. Pwede ba yun, Attorney Zamordio? Opo. In fact, continuous yung aming pag-educate sa publiko. Okay. Thank you very much. More power to you at sa ating Civil Aeronautics Board. Vivian! Yes, maraming salamat po, Attorney Wirlo Samudio, Chief Legal Division o Chief ng Legal Division ng Civil Aeronautics Board. At sa punto pong ito, mga kaibigan, balikan muna natin sina Julius at Zarina. Si Julius. Okay. Medyo meron ka pa bang text yan? Ihabol mo yung ating siguro hotline muna, hotline. Attorney. Opo, 852-8967 po. Yun po ang 852-8967. So kapag mayroong reklamo ang ating mga kababayan, maaari po ninyong tawagan ng hotline ng Civil Aeronautics Board. Yes, meron po tayong mga text messages dito. Kuya Francis, gandang Vivian, more power to your program. Media ng Bayan from Engineer Phil Daddies ng Kabagan, Isabela. Thank you. Yes, good day, Ka Francis at Miss Vivian. Ask ko lang po kung may pasok po ang buong Cavite. Thanks po. Eddie Boy ito ng General Trias, Cavite. Sa ngayon po, Mr. Eddie Boy, ay mayroon pong suspension sa Catbalogan, Samar, Tacloban, Visayas State University at Biliran, pero wala pa pong sinasabi kung mayroong suspension sa Cavite. Okay. At happy viewing and listening to Miss Sylvia Ordonez ng Kapampangan Development Foundation. Thank you very much. At kay Ka Ernie Ordonez ng Alianza Agricultura. Thank you very much for your support. Okay, good morning po, Sir Francis, Miss Vivian. Kamusta na po kayo? Sa ngayon po ay hindi pa naman nagbabadya ang bagyong Hagupit dito sa Marawi. Maliwanag pa naman po, greet ko lang ang maayong buntag sa mga taga-Malita, Davao del Sur at dito sa mga kababayan sa Marawi. Thank you po, Inday Alcacid. Thank you. At puntahan na po natin sina Zervina and Julius. Ayun, maraming salamat Vivian at Francis. Papaalala lang tayo sa mga kababayan natin na sakali mang mag-landfall yung bagyo, mag-ingat po tayo at maging handa upang maiwasan na po natin yung mga nangyari sa naging karanasan natin sa bagyong Yolanda. At syempre bukod doon, dapat kung meron na nga po, sakali man dumaan nga po ang nasabing bagyo, magtulungan po tayo at makipag-cooperate po tayo sa ating pamahalaan. Okay. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito ang pinagsalib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius Desamburon. Balik tayo dyan kina Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina and Julius. At mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at maaari po kayong mag-log on sa www.ptv.ph. Manatili po tayo nakatutok para po sa mga pinakauling balita tungkol sa bagyong Ruby at ako po ang inyong lingkod, Vivian Bulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa
masagana at magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng dakilang lumika. Have a nice Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.